Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po muli dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. No? Tayo po ay magbibigay lang ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. Happy New Year po lahat sa inyo, no? Siguro naman itong 2026, the year of the horse daw, no, lahat malusog, masigla, matipuno tulad ng kabayo, no? At malamang mabibilis din kumaripas. Mabilis tumakbo kabayo, di ba? Mabilis kumaripas yung mga magnanakaw. Baka maraming mga politiko diyan na mag-aalisan na ng bansa dahil sabi nga ni PCO Secretary Dave Gomez, marami pang mapakukulong ng mga sangkot sa flood control scam o mga korupsyon. Okay. Alright, so ang topic po natin, dalawang senador, mga kababayan. Itong dalawang senador na ito, nagpamalas na naman ng mga katalinuhan. Pabida-bida, no? Siguro yung isa dito, karere-elect lang. O kakapanalo lang, no, bilang senador. So matagal pa ito hanggang 6 years 2031 siya. Pero itong isa 2 taon na rin lang naman. At talagang napakabobo nito, no? Ito naambunan lang to ng yabang, no? Sabi nila magandang lalaki naman, siguro 'yun ang binigay ng Diyos. Pero yung katalinuhan wala po. Ang tinutukoy natin, mga kababayan, yung malapit nang matapos na senador ay walang iba kundi si Senator Robin Hood Boy Silly Mukbang Padilla. Kasi yung kanya pong interview niya sa kanya sa SMNI, no, yung samahan ng mga nanlolokong inchik, 2 puntos po ang pinapakita ng mga netizens nang nagpakita siya ng katangahan at kabobohan at pagkatraidor sa bansang Pilipinas. At the same time, mga kababayan, ito rin isang senador na ito na sinasabing fiscalizer daw siya, anti-corruption daw siya, ay binibira na po ang Pangulo. Nagsisimula na pong siyang birahin ang Administrasyong Marcos. No? Ano kayang nagawang pagkakamali ng Administrasyong Marcos, lalong-lalo na ang Pangulong Marcos sa taong ito? Okay, ito po yung original, old guard. Sa atin, old na gurang pa na ngak-ngaw o ngaw-ngaw. Tawag ko dyan ngaw-ngaw. Kasi may meow-meow, may ngak-ngak. Itong mga to, yung mga old guard na mga kunwari matatalino, magagaling, ano kayang naitulong sa bansa, ngaw-ngaw, ngaw-ngaw. Ang tinutukoy natin, mga kababayan, ay walang iba kundi si Senator Ping Ngaw-ngaw Lacson. Bibirahin muna natin si Lacson kasi binibira niya na rin po ang administrasyon no? Siya kaya, ano kaya na itulong nitong kumag na ito, no? Shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. Nandito lang po tayo for the meantime sa lugar po ng State of Nevada, no? Maulan po ngayon, sobra, grabe, at sobrang lamig, no? Kung nung summer dito sa Amerika, sobrang init, ngayon naman, sobrang lamig. Okay, unahin natin si Boy Silly, Senator Robin Hood Padilla. No, sa mga video po na nagso-surface diyan, mga kababayan, no, siya po ay nagbigay ng pahayag tungkol sa West Philippine Sea. Huwag daw po tayong makipaggera, huwag nating i-antagonize ang mga inchik, no, dahil hindi naman natin sila kaaway, no? Sila ay ating kakampi, lalong-lalo na sa economy, no? Diyan tayo nakikipagnegosyo. Wag natin silang i-antagonize kasi baka girahin tayo. Bakit ganyan ng mga pronouncement mo, Senator Robin Padilla? Isa ka pa man ding senador. Ang ipinaglalaban ng gobyerno, ng ating mga mangingisda, ng ating BIFAR, o ng mga kapwa natin Pilipino na hindi umaayon sa iyo, ay ang territorial rights, ang ating kasirinlan, lalo na dyan sa West Philippine Sea. Baka nakakalimutan mo, Mr. Robin Hood Padilla, tayo po ay inawardan ng international body.
sa international body na yan, kasapi, signatoryo ang bansang China. O di ba dapat kung marunong silang sumunod sa desisyon, sa mga batas, sa mga pinag-uutos, di ba dapat bilang member state sumali sila, umayon sila sa desisyon? O baka naman hindi kayo marunong gumalang sa mga batas at sa mga desisyon? Pangtatraidor yang ginawa mo, pagkaduwag yang ginawa mo, nakakahiya ka pa, may bansang Pilipinas ka pa dito sa jacket mo, pero binibira mo ang sarili mong mga kapwa mo Pilipino. Ha? Hindi mo pinagtatanggol ang bansang Pilipinas sa mga Chekwa na umaabuso, na nanakit ng kapwa mo Pilipino. Nakakahiya ka po. Dapat ikaw ang iharap sa water cannon ng Chinese Coast Guard para malaman mo ang sakit, ang hirap na dinadanas ng mga nandyan sa West Philippine Sea. Di po ba? Lalo na ang mga mangingisda. Di wala ka ring awa pala sa mga kapwa mo Pilipinong mangingisda. Ha? Gago. O pangalawa, may issue siya doon sa 1,000 peso bill. Yung perang 1,000, i-demonetize na lang daw po yan mga kababayan. Alam nyo yung i-demonetize? Tanggalin na lang. Ipawalang bisa na ng Bangko Sentral. Ganon? Oh, ano ba yan? Kinakailangan pa ba ng isang bill o batas para i-demonetize yan o isang memorandum lang ng executive para i-demonetize yan? Hindi ganun kadali yon. Ang nirereklamo mo, tinatago ng mga magnanakaw. Ganon. Dahil nakita mo lang na nagsauli ng ilang milyong piso si Alcantara saka yung isang matandang babae dyan dahil tinatago nila, ipapawalang bisa mo. Ganon. Oy, bago mo mapawalang bisa yan, Robin Padilla, ha? Mahabang proseso yan. O ngayon, sasabihin, lahat ng may 1,000 peso bill, ipapademonetize na namin yan. Kailangan nyo pong ibalik yan para mapalitan ng ibang pera. Ganon din, Robin Padilla, ganon din. Ha? Yung mga nag-hoard ng perang 1,000 peso bill sa kanilang mga kahadihero, sa kanilang mga bahay, o kung saan man, kung talagang physical money yan na tinago nila. Ang gagawin lang ng mga yan, ipupunta nila sa bangko yan kasi magbibigay ng definite ng deadline ang Bangko Sentral. Hindi ka agad-agad na dinesisyonan i-demonetize na natin ito. Bukas, wala nang kwenta ang 1,000 peso bill nyo. Ha? Paano yung ordinaryong Pilipino na may 10,000 pesos physical money? Hawak-hawak niya 10,000 pesos. Kinabukasan wala nang kwenta yun. Paano yon? 'Di ba? Kagaguhan yon, Robin. Yang sinasabi mo kabobohan. Utak kurimaw ka talaga, utak biya ka. Paano ka naging senador? Para lang maiwasan ang paghuhord ng pera na 1,000 peso bill? O i-demonetize mo 1,000 peso bill. Ano naman ang i-hoard nila? Ano ang next money? 500 pesos? I-hoard din nila yon. Gonggong. O tapos ipadidemonetize mo na naman yon. Talaga naman. Hindi nag-iisip. Ang habulin ninyo, yung taong nag-hoard. Hindi yung pera. Tragista yan, anong klase naman pag-iisip yan? Madali lang naman daw pilatan yun. Pupunta mo lang dun sa bangko. Di syempre, ipapalit din nila yung pera nilang in-hoard nila. Ay nako. Ano ba naman ito mga kababayan? Napakatanga talaga senador nitong kupal na ito. O punta naman tayo kay Senator Ping. Ngaw-ngaw Lacson. Ito, binabanatan na po ang Pangulo. Disappointed daw siya. Kasama ng mga ilang mamamayang Pilipino. Dahil nga po, wala pong naipakulong na mga big fish ang administrasyong Marcos, no? Hindi daw sila nag-go through doon sa sinabi o pinramis ng Pangulong Marcos. Ping Lacson, ako disappointed din, pero hindi sa Pangulo. Disappointed ako sa Ombudsman dahil hindi po ang Pangulong Marcos ang nagsabi na si ganitong senador, si ganitong congressman, si ganitong ganito, si ganitong politiko ay makukulong. Ang sinabi lang niya, siguro pagsapit ng Kapaskuhan bago magpasko, marami nang makukulong, nakurakot at sangkot diyan sa flood control scam. Wala siyang binigay na pangalan. Ang nag-mention, pero walang pangalan, ay yung Tamil Mail ngayon na ombudsman.
Si Boying Rimulya. Siya ang nagsabi noon, mga kababayan. Sabi niya, sa December 15, meron ng 2 senator na malalabasan ng waran. Yun ang sisihin mo, si Rimulya. Bakit mo sisisihin ng Pangulo? Ano, diktahan niyang ombudsman? Pamadiliin niyang investigasyon? Ako disappointed din. Disappointed ako sa ombudsman kasi nagbigay siya ng salita. Yan na naman yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Na itong si Rimulya, tuwing may sasabihin, hindi mag-follow through, ang tatamaan ay ang Pangulong Marcos. Ha? Sa lahat na lang, sa executive department. Ha? Kung may magsasalita tulad ni Dave Gomez ng PCO Secretary, o sino man dyan na department head magsasalita tapos hindi nila magampanan, hindi nila matupad, sino ang sisisihin ng mga gunggong na mga mambabatas na ito? Ang Pangulong Marcos. Inaakusahan na nga na siya ang pinaka mastermind dito sa korupsyon na ito, sa pagnanakaw na ito. Napakagunggong ninyo. Lahat na lang isisi nyo sa Pangulong Marcos. Kayo, anong nagawa ninyo? Nag-hearing ka sa Blue Ribbon, sabi niya, nandun na lahat sa ombudsman. Yung mga ebidensya, yung mga findings namin. O nasa ombudsman naman pala Wala naman pala sa Pangulong Marcos. Alangan palang diktahan niya. O pag diniktahan niya ang ombudsman, ano sasabihin ninyo? Diktador? Ganon? Talaga, mga kababayan, para lang mapansin kayo. Gawin nyo na ang trabaho ninyo, Lacson. Ikaw naman, ikaw. Hanapin din naman namin kayo ng nang nagawa ninyo ng 2025, ikaw, Lacson. Sa loob ng 6 na buwan ng 2025, the last 6 months of 2025, nagpasa kayo ng inyong priority bill. Asan na yung mga priority bills ninyo? Nasaan na? Naisulat nyo na ba? Napagdebatehan nyo na ba? Sige nga, yabang-yabang ninyong batikusin ng presidente. Batikusin ninyo si Ombudsman Rimulya, hindi ang presidente. Na lahat na lang sa presidente. Pati yata hindi nyo pagtae, pag-utot sa presidente ang sisi. Pambihira, Di ba, mga kababayan? Wala kayong maituro kundi ang presidente. Ginagawa naman ng presidente ang lahat. At tandaan ninyo, wala siyang binanggit na pangalan na mambabatas, politiko na makukulong. Kundi sabi niya, marami ang makukulong. O may nakulong naman Di mag-antay tayo. Due process, hindi yung ura-urada, Ping Lacson. Siopaw, alam mo naman yan, nagpapapansin ka lang. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in next videos. Bye-bye. God bless.